Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ito, nakita ko lang kanina mga Claire. Wait lang ha. Today is October 20, 2025 at pag-usapan natin mga ka-clear itong bagong talk ni VP Sara. Okay, tignan natin talk ba tong matatao? Yan. Speech. Kasi siya invited siya sa isang affair ng Philippine Chamber of Commerce. Okay, tignan natin mga kanila. Pakinggan mo natin yung balita. Tapos yung pinaka-statement niya. Okay. Ang makabagong teknolohiya para sa mabuting pamamahala sa gobyerno. Ano pa ba ang Root sa speech ni Vice President sa 51st Philippine Business Conference and Expo sa Pasay City, iginit ni VP Sara na mahalaga nga na magamit ang makabagong teknolohiya para sa mabuting pamamahala sa gobyerno, pagbibigay serbisyo sa publiko at pagtugon sa mga disaster. Ito, mga ka-clear. Well, alam naman natin, ang DICT ngayon sa pamumuno ni Secretary Henry Aguda, talaga namang gusto niya maging teki na, pati mga estudyante. Nakita niyo ba yung mga program? Gusto niya konektado. Mula Apari hanggang Hulo. Hindi pala, ano ba isa? Meron tayo Hindi na Apari hanggang Hulo, di ba? Dulo to dulo ng Pilipinas, dapat konektado na. So, ano pa ba yung sinasabi dito ni VP Sara? And that's the problem Hindi niya alam yung trabaho. Ngayon, ang DICT, kung paano talaga gumagana ang teknolohiya. Mga clear, doon sa mga eskwelahan na medyo liblib. Binibigyan na yan ng mga koneksyon. Starlink. Binibigyan ng bawat school. Kung nakita niyo siguro sa programa ng Pangulo, na pupunta siya sa mga ibang mga lugar, na yung mga akademihan ay liblib, konektado na. Diba? Matagal na to. Bakit ngayon lang ito i-advise ng Vice Presidente? Parang medyo late yata siya. Matagal nang ginagawa ng Pangulo to. Diba? Pati nga yung teknolohiya 911. Diba? Ng ano bang tayo ito? PNP tayo, diba? Panahon ni General Torre. Diba? Yung mabilisan hotline. Unified 911. Faster, smarter. Diba? More efficient. Diba? Matagal na to. Bakit ngayon lang yung sinasabi yung teknolohiya? Medyo late. Late ba siya? Kasi lagi siya nag-explore sa ibang bansa. Hindi niya na nakikita yung trabaho ng gobyerno. Yun yung tingin ko mga clear. Hindi niya nakikita yung trabaho ng gobyerno. Diba? Pati nga yung pagre-repack. Teki na DSWD. Diba? Meron tayong pagtulong, diba? Meron tayong ready to eat. Diba? Food packs. May family food packs. Iba yun. Iba yung ready to eat. Talagang easy open can. Diba? Lahat yan, parte ng teki, pagiging modernisado tayo. So, what's new? Sa sinasabi ni VP. Pero itong maganda, sige, pakinggan natin. O sakuna at higit sa lahat, ito raw ang sandata para malabanan ang korupsyon sa pamahalaan. Talaga. Labanan ang korupsyon sa pamahalaan using technology. Sige, tingnan natin. Sinabi yan ng bise sa harap ng mga negosyante na lubhang nababahala sa epekto ng flood control scandal sa tiwala ng publiko. Okay, mga kakri, tandaan natin hindi lang ngayon, sana maintindihan ito ng mga business groups. Hindi lang ngayon may problema sa baha. Ba? Hindi lang ngayon may problema sa baha. Ngayon lang, tinutugon na ng Pangulo ang problema sa korupsyon. So sana ma-distinguish yan ng mga business groups. Diba? Batanes, ayun. Hanggang Tawi-Tawi na pala. Sige. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, dapat lahat ay konektado na. Ano ba? Okay ba?
Magandang gabi, Atty. Claire Gantes. May Batang Maynila to is. Oy! Thank you, sir! Sana nandito ka pa. Thank you po sa pagdalaw sa Batang Maynila to. It's engineer, right? Si engineer. Oy, nanonood po ako sa inyo. Pinapanood po natin si Batang Maynila to. So, ano rin po nyo yan? Alam ko naman yung ibang mga kakli nandito rin kay Batang Maynila to. It's thank you po sa pagdalaw, sir. Salamat. I'm honored. Thank you po. Yan. Oo nga, di ba? Nakakatuwa po na madalaw na isang katulad ni Batang Maynila to. It's maraming salamat po. Yan. So, eto, di ba, mga ka-clear, gusto niya sawatain ang korupsyon using technology. Di ba? Ironic. May kata to Isn't it ironic? Don't you think? Ganyan. But ironic. Kung gusto mong maging malinis, simulan mo sa sarili mo. Di ba? Di ba, J. Martins, zero? Ayan, yes, engineer nga si sir. Hindi, di ba? Simulan mo sa sarili mo. Di mo na kailangan maging modernized para maging malinis. Di mo na kailangan talagang mag-modernize para yung tao mo maging malinis din. Kasi kung ikaw mismo nasa head ay corrupt, yung mga tao mo, i-impluwensyahan mo, maging corrupt. Di ba? Di ba? Tignan nyo. Ito mga ka-clear. Okay. Kinuha agad. Winidraw yung pera. 25 million. Nino? Ni SDO. Gina Acosta. Pagkakuha, lahat yon kinuha. Diba? Hindi inunti-unti yon. Kinuha yon, isang bultuhan. 125 million. Pagkakuha, o kailangan mo ba maging teki para maiwasan ng korupsyon? O di ba inutos agad ni VP Sara dalhin sa security? Kaya security officer. Sino si security officer? Si Colonel? Sino ba si Colonel? Ano pangalan nun? Colonel La Chica. Kailangan ba ng technology doon? Ang pagnanakaw, kahit anong meron ka, nagnanakaw ka pa rin. Hindi ko sasabi, mga ulit never tayong magbibintang. In-example lang natin to, na kung talagang ang utak at puso mo ay magnanakaw, kung ikaw ay anak ng umaming kurap, paano mo mahihinto ang pagiging kurakot? Diba? Kung hindi mo nga napahinto ang magulang mo sa pagkurakot at nasanay kayo mangurakot, paano pa yun? Mga clear ulit, hindi galing sa akin itong bintang na to. This is the truth. Ang tatay niya, ang tatay ni VP Sara ay corrupt. Inamin niya yan. Nagnakaw siya. Diba? Nagnakaw siya sa kaban ng bayan. So, okay? So, paano mo, ikaw na anak, napahinto mo ba ang ama mo sa pagnanakaw? Diba? Science and facts, I don't know how these business groups can stomach Sara being there, knowing there's some abundance of facts implicating the Vice President in corruption with her misuse of confidential funds. Cringe moment. Diba? Science and facts. So, anong teknolohiya ang kailangan ni VP Sara para masawata yung pagnanakaw ng kanyang ama? Paano masasawata at the time ng DepEd yung pagbibigay ng sobre? Ba? Sa mga special DepEd officials. Special, kasi accountant, isa sa procurement, isa lumalakad, bumibili, isa ayaw na ng bidding. May sobre. Is that not corruption?
So, anong teknolohiya ang kailangan doon na ikaw mismo nagbibigay ng envelope sa mga tao mo na may kinalaman sa procurement? Ironic. Diba? Uy, thank you po. Thank you po. Clarice Ong. Yan, magkapangalan tayo. Thank you so much, Clarice Ong. Yan. Birthday ko po bukas. Uy, don't forget mga kaklir, ha? Birthday ni Clarice Ong. Ha? Tatandaan ko yan. Promise. Bukas ay kakantahan. Para mas masarap. Mas masarap pakinggan. Okay. Pakinggan natin, ha? Ano sinasabi dito ni VP Sara? Okay. Information will be our strategic tool for better governance. And beyond physical development, digital transformation will be our strategic tool for better governance. Oh, di ba? Yun daw. And nation building. It is our tool to facilitate innovation and enhance our capabilities in delivering public services and responding to disaster, crisis, and emergencies. Tanong natin, sana matanong natin, ano na ba yung technology meron ka para mapabilis ang public service mo? Ano nang meron sa OVP para makita natin na kakaiba ang opisina niya sa pagtulong, sa pag-unlad ng ekonomiya? Diba? Makapag-usap man lang ba sa mga investors? O katulad yan, mga businessmen yan. O dapat meron ka. Kahit papano. Diba? Napalaguin nila yung investment dito kasi guess ka dyan. Diba? May trust sila sa'yo. Anong teknolohiya yung gamit mo to do that? Meron na bang OVP? Just asking. Diba? Just asking. Kasi, mga clear, as far as I know, ang DICT, talaga ngayon, ay pinipilit talaga lahat, konektado. Ang buong Pilipinas. Lahat ginagawa nila. Diba? May egov.ph tayo. Diba? Doon ka lang, okay ka na. Kaya hindi ko alam kung alam niya yun. But anyway, siguro, ginagamit naman yung ego pagka nagta-travel siya. Baka hindi na, wait. Oo. Kasi private daw siya, sabi niya. So, gumagamit siya egov.ph. So, alam niya meron. But aside from the travel, yung gamit ng egov.ph, alam ba niya? Yun ang problema. Kasi baka hindi niya naalam yung ano ng gobyerno. Lahat ng programa, di ba? Travel lang ang alam niya. More importantly, it is our weapon against corruption. Yeah, yun lang. Ang ganda ng pinakamagandang sinabi niya, mga kid. It will be a weapon against corruption. Okay, anong teknolohiya yan? Nagawa niyo na ba? Sige, start na natin muna. Diyan sa OVP. Para maliit lang. Anong technology ang gamit nyo para maiwasan ang korupsyon sa OVP? Anong teknolohiya ang gamit nyo para hindi kayo nakukuha flag? Diba? Ang dami nyong mga akli, tandaan natin. Ha? Ang dami niyang COA flag nung panahon na siya ay DepEd. Diba? Na-COA flag sila doon sa mga milk na hindi nakita. Mga pagkaing bulok. Diba? So, anong teknolohiya nyo dito para mas maganda yung trabaho nyo? Mukhang nalit ka na kasi ang dami mong COA flag. Napangit yung naging trabaho nyo. Saka, diba, meron dito, mga kaklear, na hindi sila nagtatama ng pag-report, yung post-report. Yun yung nireklamo ng COA flag. Gumamit sila ng pera, pero wala silang post-report. So, anong teknolohiya ngayon yung iyong ina-advise dyan na dapat gamitin para maiwasan yung corruption? Mukhang walang tatalo, mga clear, sa style, sa strategy ni Mary Grace Piatos. Na hanggang ngayon ay namamayagpag si Mary Grace Piatos. At kahit anong teknolohiya ang gamitin, hindi siya nakikilala. Diba? Meron pang Marian Rivera ba yun? Saka Chel Jokno? O lahat yan. Hindi sila nakikilala. Napakagaling ng technology. Diba? Hindi malalaman kung may korupsyon. Kasi di makikilala kung nasaan. So yan ba yung strategy? Yan ba yung teknolohiya na ino-offer ni Mary Grace Piatos? So mukha talagang walang tatalo.
sa strategy ng mga Mary Grace Piatos, Marian Rivera at Chel Chocno. Na nandun sa resibo, not the artist, hindi si Representative Chel Chocno, hindi rin yung artista. Nandun yung pangalan nila. Pero yung identity, hindi malaman kung nasaan. Oh, so now we will be talking about technology to fight corruption. Kahit anong gawin mong teknolohiya dyan, kahit modernize ka na, kung hindi magpapahuli sa korupsyon, gagawa ng paraan. Diba? Katulad yan. Oh. Diba? Katulad yan. Diba? Imagine mo. Gagawa at gagawa ng paraan. Insertions. Ghost projects. Diba? Kung naging diligent lang din naman ng mga leaders at hindi tutulog-tulog or hindi kasabwat, hindi kailangan talaga for me mga kaklira kung lahat ng tao, lahat ng leaders matino. Hindi mo kailangan ng technology para ilabanan ng korupsyon because lahat sila maayos. Pero kung ikaw nga yung leader, ikaw yung leader, tapos yung susunod sa'yo, inuutusan mong gumawa ng mali. Yung SDO mo, tinutulungan mo, na sumunod lang at umuo at pumirma lang, sa lahat ng accountant mo, walang alam at sasabihin lang nila, pinapirma lang sila. Walang kalaban-laban ng technology sa ganyang klaseng style. Diba? So ano yung pagmamalaki na technology kung innate sa tao yung pagnanakaw? Kasi doon sila namulat. Diba? Mahirap yun. Tao dapat na magbago. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless. Uy, mga kakli, ginagawa na yan, Ako siguro pinakamaganda example ko kasi kakaulat ko lang. Bureau of Customs. Yan ang ginagawa nila. Para mapabilis ang trabaho nila. At itong bagong commissioner, si Ariel Nepomuceno, he's really doing good sa Bureau of Customs. Lately, hindi sila ang nagiging sentro ng usapan sa korupsyon. Diba? Kasi unang-una, pinatanggal niya. Ito manual to, hindi technology to. Pinatanggal niya yung mga, pinaulat niya yung mga tao niya sa loob kung kayo ba ay mayroong personal interest, financial interest sa mga brokerage, customs brokerage. Kasi bawal. Up to 4th civil degree, up to pinsan. And in-laws na pinsan. 4th civil degree. Oh. May digitalization na rin sila. Diba? Bureau of Customs. Diba? Bakit naman kinukuha pang guest speaker yung itok na yan, Jasmine Marcos? Diba? And transparent. And we Huwag kang magbibintang, Atty. Hayaan mo kami, Duterte family, corrupt. Aray ko, Ariel. Oo naman, okay. Do you still support Ariel Salinga? Do you regret supporting Ariel Salinga? Never. Never. I will never regret supporting Ariel Salinga. Okay ba? leave no room for scrupulous backdoor transactions. Oh, backdoor transactions. Wow, talaga. Wow. Backdoor. Yung 125 million nadaan sa backdoor. Literally. Diba? Tinaan. Pagkakuha, kinabukasan, wala na yung 125 nakuha na ni La Chica. Binigay. Oh, backdoor tayo. Si Harry Roque nga, napa-backdoor eh. Ay, nako, kahit ano, kung talagang gustong gumawa ng krimen, gagawa ng krimen. Ang dapat baguhin talaga mga kaklim. Okay, maganda lang talaga yung technology. Wala nang problema dyan. Pwede ka mag-research, everything. Pero para sabihin na it will curtail corruption, well, maybe yes. Pero sa mga taong nais gumawa ng krimen, lulusot at lulusot. Mahuhuli nga lang at the end. Ha?
Kasi yung confidential funds, di naman niya alam na ma-i-issue yan. Di ba? Kasi kumuha pa siya the following year eh. Oh. Di naman niya alam na ma-i-issue. So, ginabitan pa ng technology yon. Oh. Sabi ni Sara, ipupush daw niya ang digitalization. Eh, di ba, Yusek? Yun na nga yung gustong gawin ni PBBM. Digitalization para maiwasan ang corruption. Ginagawa na nga. Kaya nga sabi natin, natutulog sa pansitan si VP Sara. Bakit? Lagi nasa abroad. At hindi niya inaalam, mga ka-clear, yung trabaho ng gobyerno. Kaya late na late siya, oh. Siya yung late. PICT, yan na yung tinatrabaho. Sabi ko, may egov.ph na nga eh. Para easy na eh. Diba? Easy na sa lahat. BOC. Oh, nag-start na rin yan. Oh. Marami na. Alamin mo kasi, VP Sara, para hindi ka masyadong late. Late ka sa news. Diba? Late ka sa news lagi. Kaya tuloy minsan, sabi tuloy, lagi kang it's either mali yung sinasabi mo, o kaya fake news yung sinasabi mo. Girl, ayan, Sara girl, sabi ni Anton Reyes. Brains, please. Late eh, very late kasi siya. We're talking about technology. Yun na nga yung pangako ng Pangulo eh. Diba, yun yung lagi kong binabalita. Sa briefing. Diba? Pati mga estudyante, gusto niya maging techie na. Tapos ngayon ka pala magsasabi about technology? Garbage in, garbage out. That's for you. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds. Wow! We're talking about manipulations of public funds. Nako naman, VP Sara. That's the issue, di ba? Against you. Against you. Yun nga yung issue ng impeachment. Ano to? Malinis na? May halo na sa ulo? Tapos magtuturo na lang kung sino yung may corrupt. Tapos yung kanya kinalimutan, yung issue niya. Diba? Ganyan ang Duterte. Diba? Pwede pa yung tatay niya, kahit pa paano, umaamin corrupt siya eh. Diba? Umaamin eh. Oh. And capitalize on people's money for their personal interests. Wow! Capitalize people's money for their own personal interest. Naku, sino ba yun, mga ka-clear? Sino ba yung nag-personal trip? Tapos 7.4 million ba ang naggastos ng gobyerno for her personal trips? Kanya daw yung kanyang pamasahe, kanya. Pero yung mga tao na kasama niya, gastos nun, gobyerno, di ba? Gastos ng gobyerno. And up to now, marami pa rin tao ang naghihintay regarding the confidential funds. Totoo po ba kasi bayan kung totoo po bang kasi kung ang anak ay pinakakain ng galing sa nakaw ay magiging magnanakaw din sila? Let's check on VP Sara, Arnel Villas. Diba? Basta ang alam ko, ganito mga friend. Minsan kung ano yung nakasanayan mo, diba, nakikita mo sa admitted ng mga magulang pa. Anong inadmit mo magnanakaw ka? Inadmit mo killer ka? Inadmit mo, kitang-kita, babaero ka. Anong masasalin mo sa anak mo? While they were growing, alam nila na pumapatay ka. Alam nila nagnanakaw ka. Anong matatransfer mong maganda sa anak mo na nakikitang ginagawa mo yan? Doon gana yung pinakain sa kanila ng magulang, ano pa aasahan natin sa mga anak? Genesis TV. Diba? O, yun lang mga ka-clear ha. Kaya sabi ko ang title ko dito, Weaponize daw Technology Against Corruption. Ano ba ang tatalo sa strategy ni Mary Grace Piatos? Diba? Technology? Kahit anong gawin mong technology dyan, kung magnanakaw pa rin. Okay mga clear. O sige, let's go na. Maraming salamat kay Joey Roy Bondok. Thank you sa sticker. Sobra thank you aking mga MIBs. Oo, nandito si Concon Delegate 1971, Maylin Ardian, Virgie Vergel de Dios, Lea Montefalco from Canada. Okay, si Ras Felix, si Samuel David, okay, Tar 1966, Tatay G's, Nanay Brenda Barton,
Pinky M.A., Science and Facts, Jamin Rain Quizon, Jojo Asper Alegre, Disenia, okay, sino pa ba? Okay, Ancelis, Kimberly Arzaga, JD Sinabe, Evangeline Camiloza, Sarcastic Man, Ricardo de Guzman, Clarice Ong, yan, may birthday bukas. Chewy 007, yan, good morning daw. And Edgar Dungo, Rodney Orca, Haposay, yan. Takumi, hello. Daldit Pasamonte, and Redex, Redrego V, Furious Protector, Edmundo Labay. Isa na lang, Tatay Ray, isa na lang tayo. Isa na lang about Mayor Magalong. See you in a while. Bye-bye.